Hello guys, good evening. Let's eat. Yeah, tonight I have yumminess fish. Tawag sa amin tinola, sinabawan. Sinabawan na trevally. Yan, ito na naman. Nakalimutan ko na naman ang tawag nito sa atin. Yan, yung isda na yan. Kung kilala nyo. Kung kilala nyo, with okra. Okra na ang aking fiber. Yan. Hindi ko malaman kung anong gulay talaga ang dapat ihalo sa ganito, sinabawang isda. I don't know, hindi ko nakasanayan na may gulay ang sinabawang isda namin. Ano lang yan? Tubig, kamatis, sibuyas. Yan. Tsaka, syempre, yung paminta. Yun lang yun. Tapos talagyan mo ng kalamansi, aasim na siya. Yumminess. Tang sausawan, syempre, toyo na may kalamansi. Yan pa yung aking kalamansi juice last year. Hanggang ngayon, tinatamasa ko pa rin siya. And Happiness is having rare lamb. medium rare. Really? Oh, you like it like that? It's alright. Kahit naman anong klaseng rare, kinakain niya. Any kind of rare he eats. Sweet potato. Chippies. Yes, and a lamb. Lamb chops. Yan, dahil fish ang aking ulam, sa kanya yan. Dahil hindi, alam nyo naman, hindi siya, pabor sa may tinik na isda. He only eats filleted fish. Don't you, honey? Mm-hmm. So, isang buong isda ito, pero, yung katamtaman lang ang laki. Medium size. Dahil ayaw ko na magkaroon ng maraming sabaw, nilagay ko siya sa maliit na kaserola. Maliit na pot. Kaya, hindi magkakasya yung isang buong isda, hinati ko siya. Kaya, ulo at buntot. Kasyang-kasya siya. Nakainin ko lahat yan. Para sa akin lahat yan. Sa buong isda. When did we buy this, honey? What? What, 2 weeks ago? Fish. The fish. Oh, probably not 2 weeks ago, a week and a bit. Oh, only a week and a bit. Yeah, but it was frozen. Yeah. I kept this in the freezer. At tapos naming bilhin mga 1.5 weeks ago. Kasi, meron pa kaming ibang naunang biniling uulamin. Kaya yun. Ngayon ko lang siya naluto. Maano ang laman niya, makapal. Yan ang gusto ko sa isda na to. Malaman siya. Solid ang flesh niya. Minsan pinagmamasdan niya akong kumain ng isda. Tapos nagtataka siya. Hindi siya makapaniwala kung paano ko doon kinakain ng isda na may tinik na hindi ako natitinik. Siya'y manghang-mangha. Minsan, naisubo ko na yung tinik na ilalabas ko pa. Kaya kong salatin ng aking dila. Naku, mapaparaming kain ko ng kanin.
Bagay, konti lang naman yung aking hinanda. Pero ayoko nang mag-init pa ulit. Bahaw siya. Ayoko nang magdagdag pa. Mamapak muna tayo ng ulam. Ay. Mapapak daw ng ulam. Hindi pwedeng walang kanin. Yum, yum. Yumminess. Okay. Tapos na ang ulo. Now, let's go to the buntot. Yan. Malaman talaga siya, oh. Diba? So, masasabi nyo na ba kung anong klaseng isda itong kinakain ko? Hindi ko talaga siya... Nakain ko na to dati at tinanong ko na rin to dati sa inyo kung anong klaseng isda. Pero, nalilimutan ko. Ang naalala ko lang ay yung English niya na pangalan. Napakasimpleng. Ulam. Very humble. Pero masarap. Parang paksiw. Nasarap ding ipaksiw itong isda na to. At saka, inihaw. Ako gusto kong mag-ihaw ng isda. Halimbawa ganito. Wala lang. Gusto ko sa uling. Thank you, baby. Welcome. Yan lang. May uling naman dito. Pero, nakapanghinayang. Kasi minsan mo lang naman gagamitin. Mahal. Gusto ko na tong rice. Ako, busog talaga ako. Yan. Tinansya ko lang yung aking, iinitin na rice. Yes. Itong okra ay 7 piraso lang ang aking niluto. Sakto lang. Sakto lang para sa akin. Sanay talaga tayo ng inuunti-unti yung ulam, no? Sila, ulam lang talaga. Mas marami ang ulam kaysa sa iba. Wap.
Ngayon lang ako naglagay ng okra sa aking sinabawang isda. Hindi talaga ako naglalagay ng gulay kasi hindi ko nakasanayan. Hindi ko ma-imagine kung ano magiging lasa ng gulay. Pero itong okra, okay naman pala. Yan. As you can see, iniwan na naman ako ng aking asawa. Nauna na naman siyang matapos. Nabilis siyang kumain talaga. Okay guys, so ako'y magpapaalam na muna sa inyo. Tatapusin ko tong aking hapunan. And I'll see you next time. Thank you for watching. Bye, God bless.